Mga ka-Republic, bukod sa magandang kapalarang dumapo sa Barangay Ginebra nang mapitas ang big man na si Ken Marcarino, mukhang sinasamahan din ng swerte ang mga mag-aalak. Pumapabor sa Gin Kings ang sunod nilang 3 laro sa kanilang kalendaryo. Una ay laban sa Terra Firma Jeep sa Sabado, susunod ang Blackwater at pagkatapos ay ang Titan Ultra. Kung masusweep ng Ginebra ang 3 ito, malaki ang chance nila sa twice to beat advantage pagpasok sa playoffs. Samantala, sa wakas ay natapos na rin ang kalbaryo ng Converge. Nahinto ang 5-game losing streak ng Fiber Xers. Ang Rain or Shine naman ay patuloy sa pananalasa. Sinagasaan ng Elasto Painters ang Terra Firma para sa kanilang pampitong tuloy-tuloy na panalo. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, matapos padapain ang Phoenix LPG Masters, nakatambay ngayon ang Ginebra sa record na 4 na panalo, 2 talo. At mukhang pumapabor sa mga mag-aalak ang kanilang game schedule. Sa April 18, ang Terra Firma ang kanilang makakaharap sa debut game ng Ginebra new big man na si Ken Marcarino. Kahit may 16 rookie center at mahusay na import na si Mubashar Ali, wag lang magkakaroon ng aberya, mukhang madaling maitataob ng Gin Kings ang Jeep. Pagkatapos ay magkakaroon ng 6 na araw na pahinga ang Gin Kings para harapin ang Blackwater Bossing na nasa ilalim na ng bagong coach na si Pat Aquino. Pumapalag ang kupunang ito dahil kina Cedric Berfield, Dar Panopio at ang import nilang 7-footer na si Robert Apsio. Inuulit natin, wag lang magkakaroon ng aberya ay kayang laktawan ng Ginebra ang Bossing. Ang susi ay huwag lang silang magkakampante. Bilog ang bola at capable ang kupunang ito na idiskaril ang plano ng mga mag-aalak. At sa April 26, ang Titan Ultra naman ang makakabakbakan ng Tropa ni Tincong. Hindi rin natin minamaliit ang kakayahan ng Giant Tricers, lalo na't laging consistent ang magandang performance ni Joshua Monzon, ngunit alam natin na sa dikdikang laro ay nakalalamang ang Ginebra. Kung masuswift ng Gin Kings ang 3 laban na ito, mag-i-improve ang kanilang record sa 7-2. Sasabihin na naman ng iba dyan, nagbibilang ka na ng sisiw ay hindi pa nga napipisa ang itlog. Kaya nga po ilang beses kong sinabi kung di magkakaroon ng aberya. Anyway, sa kartadang 7-2, ang isang paa ng Ginebra ay halos pasok na sa top 4. Halos naroon na. Sobrang mahalaga ang top 4 positions dahil ang upper 4 ang magkakaroon ng twice to beat bonus pagpasok ng playoffs. Ngunit sobrang mapanganib para sa Ginebra ang huling 3 laro sa pagpasok ng buwan ng Mayo. Sa May 1 ay kakaharapin ng Gin Kings ang kupunan ng Meralco na ngayon ay may record na 5-1, pumapangalawa sa team standings. Susunod na assignment ng Ginebra ang Rain or Shine sa May 3. At sigurado ako, aware kayong lahat na parang super typhoon ang dating ngayon ng Elasto Painters. Wala pa silang talo sa 7 laro. Kakaiba ang kumpiyansang ipinapakita ngayon ng mga bataan ni Coach Yeng Yao. Kagabi lang, sinagasaan nila ang Jeep ni Ronald Tubid. At ang pinali sa May 10, ang pakikipagsagupa nila sa kupunan ng Tok and Tex na nagbabandera ng 7-foot 3 na import. Sa huling laro ng TNT kontra Bossing, 48 points ang itinala ni Bolbol. Magiging crucial sa team standing positioning ang huling 3 larong ito ng Ginebra. Dito nakasalalay kung papasok ba sa top 4 ang mga mag-aalak. Pero kanina nga lang ay sinabi natin mukhang pumapabor sa Gin Kings dahil mukhang yamado sila sa mas mauunang 3 laban. Pero ano't ano man halos nakatitiyak ng sasalta sa next round ang Gin Kings. Samantala, sa wakas ay natapos din ang kalbaryo ng Converge. Matapos ilista ang serbisyo ni Glenn Capasio bilang isa sa mga assistant coaches, nagtala ang Fiber Xers ng isang runaway win laban sa Titan Ultra. May 2 panalo na ngayon ang kupunan ni Delta Pineda. Sa kasalukuyang record ng Converge, 2 wins and 5 losses, posible pa na makasalta sila sa playoffs. At least, nanalo na. Kahit paano'y nabawasan na ang mga basing kay Coach Delta kung karapat-dapat nga ba siyang mag-coach sa PBA. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli.
Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Ray Hulanda. GSM NSD win or lose, sabi niya. At sa iyo rin, Ray Arabic, makuha sana agad ni Ken Mark ang laro ng Ginebra, sabi niya. Shoutout sa iyo, Idol. Shoutout din sa iyo, Alfredo Lacerna Vlog. Tama, sana. Sa iyo rin, shoutout RG Labutong. Sana raw maipakita agad ni Carino ang kanyang magandang performance. At sa iyo rin, shoutout Francis Palumayan. Welcome, Ken Mark Carino, sabi niya. At sa iyo rin, shoutout Sahara Higiya. Good luck my Ginebra team sa Saturday versus Terra Firma. At sa iyo rin, Rami Mioli TV. Sana, Idol, maganda agad ang maipakita ni Carino. Puro kay Carino tayo. Kay Norman Flores, shoutout din sa iyo, Idol. Ingat ka lagi. Salamat sa suporta. At sa iyo rin, Rose Marijuan, gandang hapon din. Diyan sa Bulacan, napakainit ng panahon. At sa iyo rin, Jigs Carido. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.